Yan yung rook. Ang rook, hindi lang niya dinidepensahan yung pawn. Posible siyang tumira sa H3 or G3. O, ngayon yung rook. Nag-maneuver. Sabi nga control the open file. Queen G3, F6. Nagsimula ang actually yung F6 na yan, normal yan sa dragon. Yung pati sa perk, para yung bishop makapunta sa F7. Normal plan. Para may iwasan din yung knight G5. Napaka-useful ng F6. Exchange pieces. Sabi nga when defending, exchange pieces. Capture. Mali kasi pag Queen C5 eh. Bakit? Bakit mali pag Queen C5? Pag Queen C5 kasi titrakan ng Rook C3. Ngayon yung white, madali niya na occupy yung open file. Kaya mali yung Queen C5. Pag Queen C5, may Rook C3. Siyempre dito, mas maganda para may tempo ka. Kailangan niya anuhin kaagad yung pawn sa H2. Dahil kung hindi ka magka-counterplay, titira siya ng Rook C7. Kahit H3 lang muna. Kapag-check niya, meron namang, mali. May knight. Ngayon, check ang threat. Pag-harap mo, may queen takes. Queen takes knight. Posibleng bumalik. Bumalik yung knight para i-block. Ngayon, ang tanong sa black, paano niya i-counterplay yung C-file? I-give up niya ba yung C-file or hindi? Kaso, next move ng white, Rook C7. Rook C7. Annoying yung Rook C7. Kaya tinira ng black, Queen D7 na lang muna. Para pag Rook C3, may Rook C8. Sabi nga, nagsisimula yan sa maliit lang. Kahit na simple na open file na yan, siya yung nagtitake initiative. Capture. Alin yung mas ideal? Yung bishop queen or knight queen? Bishop queen or knight queen? Bishop queen. Sa inyo, ano kaya mas magandang duo na tinatawag pag umatake? Knight queen or bishop queen? Sabi sa chess, yung duo, mas maganda yung knight sa queen. Ibig sabihin, mas maganda yung queen sa knight yung sa white. Kaso nga, ang ganda ng positioning ng bishop sa kayong sa A5. Sabi nga pag put your pawn opposite color as your bishop. Bakit? Dahil pag pinut natin yung pawn natin sa dark squares, ngayon isi-cement niya yung white pawn sa light squares. Which means, yan yung problem ng white. Kailangan niya ma-push yung pawn sa dark para hindi siya atakihin ng bishop. Ngayon, pag yung pawn nasa dark, yung bishop magiging useless. Ngayon, pag yung pawn mo nasa dark, ngayon, may counterplay ka sa mga white pawns. Yan yung kagandahan ng bishop. Mas maganda yung knight sa queen. Pag tinatawag na duo, pag umaatake. Kaso may problem yung white na double pawn saka nasa light squares yung mga pawn. Ibig sabihin may counterplay yung black. Ngayon simula na. Yung black king safe. Pag D5, ngayon nawala na yung backward pawn. Ayun yung sabi nga, avoid backward pawn. Dahil pag may backward ka, kunyari ganyan nakasiment, mabilis siyang atake niya yung yung weakness. Kung ito yung nagpo-protect sa condition. Hindi naman siya totally sabihin ng backward. O kahit na ganyan, nasa back.
Dahil ito, protektado siya ng king. Pareho sila backward kung titingnan. Ito kasi, pwede mo pa siyang i-push tapos ano yung protected mangyari. May pawn na kasunod. Ito naman, pag push mo, wala na siyang sumusuporta ng pawn eh. Sabi nga, the best defender, pawn. Bakit pawn? Bakit hindi na lang bishop? Bakit hindi rook? Bakit hindi queen? Sabi pawn and king, the best defender. May rook po, atake mo. Pawn, ano pa? Bakit sabi niya the best defender ay pawn or king? Bakit hindi yung bishop? Bakit hindi knight? The best defender. Sabi nga sa pawn and king or knight plus pawn. King is the best defender. Dahil siyempre, pag titingnan mo, bakit mo gagamitin yung mga heavy pieces mo as defender kung pwede mo nang gamitin para umatake, di ba? Yung queen, yung powerful piece. Siyempre, gamitin mo pang atake, hindi pang depensa. Pero may mga cases na yung queen, dumidepensa lang. Pero kung pagpipilihan ka sa dalawa, siyempre, mas maganda na gamitin mo yung mga heavy pieces mo para makatake. Capture, nagpe-penetrate na sa B3. Siyempre, B4. Kaysa depensahan, maging passive, i-exchange niya. Ito yung malapit eh. Exchange queen. Pero parang yung black na initiative. Bakit? Siyempre, ang ng black, parang inisip niya yung king niya mas mabilis makapenetrate. Capture. Ito, maganda to. B6, good move. B6, good move. Gawa nung parang finish niya na yung pawn sa live. Ngayon, kailangan yung knight na dumipensa sa pawn. Yung B6 na yan, good move. Yan, dyan mo malalaman na lamang yung kung sino yung lamang, knight or bishop. Pag wala yung pag wala yung knight sa bishop, sinong lamang? Pagdating sa sa pawn combination, 3 plus 2 versus 4 plus 1. Sino kaya lamang dyan? Kunyari wala yung knight and bishop. 3 plus 2 sa white, dahil 3 pawns sa king side, 2 pawns sa queen side. 3 plus 2 versus 4 plus 1. 3 plus 2, mas maganda pag wala yung bishop sa kanay. Bakit? Pag 3 plus 2, mas mabilis makakagawa ng pass pawn ang 2 pawns kaysa sa 4 pawns. Dahil siyempre, kunyari, pareha sila nasa 7th rank. 7th rank dito, ito 2nd rank. Mas mabilis makakagawa ng pass pawn yung 2 sa 1 kaysa yung 4 sa 3. Pero siyempre, yan yung general. Pero siyempre, kailangan natin i-base yung king. Kung nasa nakalagay yung king. Mostly, pag yung king, pupunta siya dun sa dalawang pass pawn dahil kailangan yung depensahan yung pass pawn. Ngayon, pag ikaw naman yung white, pupunta dito sa 4 pawns. Ang mangyari, pupunta yung king mo sa 2 versus 1. Ngayon, ikaw lamang dahil atakin mo na itong pawn. Isa-sacrifice mo yung pawn dito, yung isang pawn, para mauna ka sa mga sa king side pawns. Naintindihan nyo? Kaya lamang yung 3 plus 2 versus 4 plus 1. Yung 3 plus 2 yung lamang. Dahil for sure yung black pupunta sa queen side para depensahan. Ikaw naman, pwede mo siyang isacrifice yung pawn mo na yan. Ngayon pagpunta niya dyan, ikaw mas malapit ka sa remaining pawns. Ngayon, pag malapit ka sa remaining pawns, mabilis mo mabawi yung sinacrifice mo na pawn. Sa kanya, mas malayo siya, yung black. Dahil nandito siya, ikaw, gaganyan ka lang.